Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol sa isasagawang rally ng mga kababayan nating Iglesia ni Cristo. Na yan po ay sinasamantala naman ng iba, lalong-lalo ng mga ibang vloggers dyan. Talagang sinisiraan po nila yung isasagawang rally na ang sabi nga po nila, yan daw po rally na yan ay gagamitin para panakot, gagamitin para pambuli sa ating pong Pangulo, at ang iba po ay sinasabi ng mga vloggers din na nagpapakalat ng fake news na yung rally daw ay para pabagsakin, pababain sa pwesto si Pangulong Marcos, mga kabayan. So ngayon ay alamin po natin ano nga ba ang pakay ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo sa pagsasagawa nila ng rally ngayong Nobyembre. Ito po post ng isang kapatid sa Facebook, hindi na natin babanggitin yung kanilang pangalan. Ito po yung kanyang post. Pagpapahayag ng karapatan, hindi pakikisawsaw. Sapagkat merong mga nagsasabi dyan na nakikisawsaw daw yung Iglesia ni Cristo sa politika. So napakaliwanag po pagpapahayag ng karapatan. Sapagkat yung mga membro ng Iglesia ni Cristo ay mga Pilipino din yan. Tandaan nyo, baka nalimutan ng iba mga Pilipino din ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaya may karapatan po sila na manawagan, na makialam kapag talagang hindi na po maganda yung nangyayari. Kapag ninanakaw yung pondo ng gobyerno. Sapagkat yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay nagbabayad din po yan ng tax. Taxpayers din po sila, mga kabayan. Kaya natural na sila ay magpahayag ng kanilang damdamin. Patungkol nga po dito sa mga nangyaring kawatan, pagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Ito pa, ang pagrarally ng mga mamamayan o ng mga taxpayer, hindi lang ang INC upang hilingin ang transparency o pagiging bukas ng mga opisyal sa pamahalaan ay hindi maituturing na pakikisawsaw. So napakaliwanag, mga bayan hindi maituturing na pakikisawsaw o pangingialam. Sa halip, ito ay malinaw na pagpapakita ng karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng saloobin at magtanong sa mga pinuno ng bansa. So napakaliwanag po hindi pakikisawsaw o hindi pangingialam. Yung ikakasang malawakang pagtitipon ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Sapagkat sabi nga po natin kanina, sila ay taxpayers din. Nagbabayad din po sila ng buwis, mga babayan. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bilang mamamayan, may karapatan tayong malaman. May karapatan tayong malaman kung paano ginagamit ng mga opisyal ang pondo ng bayan at kung maayos bang isinasagawa ang kanilang tungkulin. Ang panawagan para sa transparency ay isang paraan upang mapanatili ang tiwala ng publiko at maiwasan ang katiwalian sa gobyerno. Yun naman pala yung pakay, transparency, mga bayan. Panawagan para sa transparency, yung isasagawang rally o pagtitipon ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Sapagkat totoo naman talaga, sapagkat doon sa kanilang tema, sa kanilang tema, mga kabayan, ay transparency for a better democracy. So napakaganda po ng layunin ng isasagawang rally na ito o pagtitipon ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. So talagang binibigyan lang po ng ibang kulay ng mga ibang vloggers o
o yung mga supporters ni mga loyalists, Marcos loyalists, binibigyan nila ng maling kulay, at ng mga Duterte supporters, binibigyan din po nila ng maling kulay yung isasagawang malawakang pagtitipon na ito ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Sa makatwid, ang ganitong uri ng pagkilos ay hindi simpleng pakikialam, kundi isang anyo ng pakikilahok sa pamahalaan. So napakaliwanag ha. Ipinapakita nito na ang mga mamamayan ay may malasakit sa bansa. Correct. At nagnanais ng tapat, bukas, at responsableng pamahalaan. So napakaganda talaga ng layunin at panawagan na ito ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ito pakikialam, hindi po ito pakikisawsaw, mga bayan. Kundi ito ay panawagan para sa transparency, mga bayan. So ito po, papakita ko lang po sa inyo. Sapagkat base po dito sa post, sino ba yung nag-post nito? Nakalimutan ko, ito po, Pinoy History, nakalagay sa baba. Nakalagay po dito yung mga bansa, ito po most corrupt countries in Asia. So, sa top 20 po, mga bayan, ay pang 18 po yung Pilipinas sa most corrupt countries in Asia, base po dito sa Pinoy History. O siguro ito ng Pinoy History, mga bayan. So talagang nakasama po kasama po yung Pilipinas sa mga most corrupt countries in Asia. So sino ang hindi mababahala dito? Sino po ang hindi mababahala? Kaya nga po naglabas po ng saloobin itong mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Ito pa, post din po ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ito po yung kanyang sabi hangad lang din po namin ay kaayusan. Masakit masdan nasa iisa tayong pamahalaan, nasa isang bansa, isang lupang sinilangan, ngunit nagkakabahabahagi. Nagbabangayan sa halip na magtulungan. Mga namiminuno sa atin na dapat ating huwaran, na dapat magbantay sa ating kalayaan at karapatan, silang kumakamkam sa ipinagkatiwala nating kapangyarihan. Silang nagpapahirap sa ating bayan, nagtraidor sa bayan ni Juan. Parang talinghag, tawag dito, makata, itong post na ito ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi na natin papangalanan. Ito pa, pasensya na po. Kami ay hindi pwedeng magmasidlang. Correct, pag-asa natin, buwis at karapatan na dapat sana'y pinakikinabangan. Subalit nasa bulsa ng buwaya at magnanakaw nating kabayan. Ngayon, ang ngit-ngit ng kalikasan ay nararamdaman na kung naging tama at maayos sana ang pagsasagawa at paglalaan ng proyekto, kung ang pondo sana hindi na itago at kinamkam ng mga ganid sa yaman. Panagutin at parusahan ang may sala, ibalik ang pera ng bayan, gamitin sa tama. Bayan natin ito, Pilipino ka, makialam ka, correct? Di ba sabi ko kanina, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay mga Pilipino din yan, mga kababayan. Kung hindi ngayon ka sisigaw at kikilos, kailan pa? Transparency for a better democracy. Yan po yung panawagan ng Iglesia ni Cristo. Hindi po BBM resign. Hindi po Marcos resign. Hindi po Sara impeachment. Hindi po gagawin ng Iglesia ni Cristo yung pagpapatalsik sa ating pong Pangulo, sapagkat yan po ay magdudulot ng kaguluhan. Alam naman po natin na ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan, hindi po para sa kaguluhan. So abangan po natin yung mga mangyayari, mga bayan, kung ilang milyon ba. Kasi ang sabi po, sa 3 araw na yun, every day ay 300,000. Pero sa estimate ko, sa palagay ko,
ay aabuti ng milyon kada araw kasi kahit dito taga Bicol ay tutungo po doon sa pinaka-venue, mga bayan. So hindi lang po inaasahan na 300,000, baka abutin ulit ng milyon. So abangan po natin, ha, mga bayan, yan pong ikakandak, isasagawang rally o malawakang pagtitipon ng mga kababayan natin, kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.